God bless you, itong beloved preacher, Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo pwede malangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig habag mo sa amin. Nga sa araw na ito, gitipon mo kami sa iyong bahay, sambahan upang sambahin ka namin. Purihin, pasalamatan sa lahat ng kabutihan, pagandang pag-ibig habag mo sa amin. Thank you so much, Lord, for the love, for the mercy, protection, strength you have given to us, Father, to the first leading prayer, Pastor, anoint me. I can do anything without you, my God. Open the eyes, understanding the breath and the believe gospel, Lord. I bind Satan us out, hindrances, Lord, right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the same Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Talamida, the entire prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor Lina Como Almeida, and all beloved dear children. I give also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-professors, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer na nanood ngayon sa gabi ito, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody serve the Lord. Mga minal, sa gabi ito hindi tayo magtagal, kaya ating oras limitado lang. So kami po ito sa puso nagpasalamat sa ating mahal na pinakamahal na Panginoon nga sa mahabang araw na wala kami sa biyahe, sa pagpunta sa mga station natin from Pagadian City. Naging matagumpay ang ating Thanksgiving anniversary. Although nga pandemics, ang Diyos ay sinamahan po kami mamilal sa mahabang mga biyahe, mga minamahal. So from Pagadian, nagbiyahe kami, proceed sa North Cotabato. Alam mo, dito kami dumaan sa Tukuran. Tukuran is Indi, Sultan Naga di Mapuro, buong Lanao del Norte. Tinawid po namin yan hanggang sa dulo ng Marami, bayan ng Malabang. Yung itawag na Lanao del Sur naman yan, talaga napakaliit na daan, puro Muslim area pong diyan namin. Ang labas namin ay parang Maguindanao. Pag parang Maguindanao, ikot naman kami, balik kami sa Carmen, North Cotabato. Almost mga 7 hours ang aming travel, mga minamahal. Pero ang Diyos hindi kami pinabayaan. Napakaraming checkpoint. Terribly. Talaga matakot ka. Diyan lang sa Lanao Norte, Lanao Sur, padulong papuntang parang halos every 10 meters may checkpoint, Muro Marines ang nag-checkpoint, mga minamahal. Pagdating sa parang iba-iba, may sundalo, may marines, may pulis, hanggang North Cotabato. Pero alam mo, sa habag ng Diyos, 3 kami kasakyan nga biyahe, hindi man lang kami sinabi nga, hinanapan misan ano. Pagdaan namin, nag-smile lang kami, praise the Lord po, sabi niya, okay sir, diretso lang kayo. Sabi ko, napakabait talaga ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung kapatiran sa Pagadian, takot na takot, sabi niya, kuya, stricto na ba na dyan? Dumalik gani kami noon, sabi ko, bahala ng mahal na Panginoon. Kaya yung ginagawa natin, hindi para sa ating sarili, kundi ito'y para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Pag ang ginagawa po natin para sa Diyos, tayo po'y nagpapakumbaba, samahan po tayo ng Panginoon. Hindi po pang sarili natin ang ginagawa natin, kundi para ito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya wala po tayong pagmayabang, wala tayong pagmalaki. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo palagi magpapakumbaba. Amen ba? Kaya sa gabi ito, ayan ay sa doon at dalangin natin mga pastor, mga beloved children, kaya naging matagumpay kami mga minamahal sa bagatawan niyo. At sa inyo po, mga pagkakaisa, mga panalangin, mga pagbibigay, kaya naabot natin mga station natin na mga malalayo, nakapagpatayo tayo ng mga chapel hanggang ngayon, tuloy-tuloy pong paggawa ng chapel sa Antipas, at malapit na po mamatapos ang makilala, pati sa lawagan po, yan po ang bunga ng pagbibigay niyo. Ngayon po yung kamera, nakita niyo po, yung ating kapira na dagdagan, mga minamahal, alam mo po yung kamera na yan, 135,000. So nagpasalamat kami sa inyong mga pledges na dagdag natin. Ngayon kanina magbigay naman ng pledges, magdagdag pa mga ibang kamera. Alam mo po, may kapatiran dito na yung mga anak niya lang, yung talagang naglilingkod dito, pamangkin. Pero sila mga asawa, hinipo ng Diyos. Bumigyan sila ng 80,000 para pangbili ng kamera. Kaya nadagdagan po yung ating kamera. Nakapag-down kami ng 50,000 doon sa Pampanga, kaya doon yung galing. Kita niyo po mga kamera natin, maliwanag na kay mga bago. Puro HDMI na po yun, pati mixer, isang kasit kasi yun eh. May mga wireless na headphone, may wireless nga, kaya wala ng kurinti yan, mga wireless, may puro ano. So, kinahabagan tayo ng Panginoon. Kaya, huwag kayong magsawa, magbigay. Amen? Basta diyan kayo nagbibigay, tumutulong, magawa natin ang lahat sa gawain ng Diyos.
What is money? Kaya ang pera na to hindi naman sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pag puso mo ito ginibigay, ginagamit sa church, makita nyo po, mga inamal, maganda, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maliit lang po yun, milyon, magkano pa yan, basta sa puso mo nanggagaling. I-grant ng Diyos ang lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. So tuloy-tuloy yung mga pledges po natin. Then marami tayong ating anniversary. Isang buwan na lang natira, 2 buwan. Kaya I hope nga kamuy pakausapin at pagpalain, manatili yung generous heart nyo, na nagkaroon ka mo ng pagtingin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Walang pag-alinlangan. Bukas ang iyong palad palagi sa kabila na alam ko, pandemic ngayon, hirapan tayo sa ating mga trabaho, mga negosyo. Pero pag magbigay ka sa Diyos, pangako Diyos, pag ikaw nagbibigay, ikay bibigyan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo maparalyze, hindi tayo mantala, kundi ang Diyos po'y buhos niya, ang lahat na grasya, biyaya niya sa atin. Bakit? Nakita ng Panginoon, ang layunin natin isa lang, mapaluguran natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa gabi ito, ang ating titulo sa ating Bible study ay humility. Humility meaning yung a humble feeling. Yung naramdaman mo bang ikaw ay mababang loob? Sa Tagalog pa humility ay kababaang loob, kapakumbabaan at kaamuan. Ito po ang virtue, ugali ng ating Panginoon. Diyos siya, lumikha ng langit at lupa, He's a supreme being, creator of the universe, but still, siya po'y nagkaroon ng bigay ng example sa atin na we must to follow His steps. The example of great humility. Pagka mababang loob, mapagpakumbaba at maamo ang Panginoon. Iniwanan trono sa langit, naging pormang tao, He passion as a man, and He humble Himself and is faithful unto death upang ibigay sa atin ang dakilang kaligtasan. So dapat ang Kristiyano, maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tulad namin mga buhay manggagawa, tinawag kami ng Diyos bilang manggagawa. Hindi lang po tinawag tayo maging preacher. Kaya kung sabi mo, tinawag ka lang maging preacher para mag-preach, yung salita na yan ay medyo may kahambugan na. Kamang kung tinawag ka manggagawa, lahat dito ng trabaho spiritual gawin mo. Gawin mo. So magbantay ka ng gate, maglampaso ka ng stage, maglampaso ka ng CR, magwalis ka dito, magluto ka dito, lahat gawin mo yun. Dahil bakit tinawag kang manggagawa sa gawain ng ating Panginoon. Pero kung sabi mo, tinawag ka lang para mag-preach, preach ka lang, hindi ka pala maglinis, hindi ka magwalis, hindi ka maglampaso ng sir, kasi gusto mo lang mag-preach ka. Yun po ang salitang kayabangan. Dapat tinawag ka maging manggagawa. Dahil yung manggagawa, gawa na gawa sa gawain Diyos lahat. Menial duties and spiritual duties. Kaya yung buhay namin. Pagod ka na hirap ka pa, gawin mo pa rin. Dahil para sa kalwatian ng ating mahal na Panginoon. Yun ito na humility. Pagibasa, Acts chapter 20, verse 19. Libro sa mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 19. Nga nag-alagad ako sa Ginoo uban sa bug-os nga pagka mapaubsanon, ug uban sa mga luha, ug sa taliwala sa mga pagpanulay nga miabot kanako gumikan sa mga paglaraw sa mga Hudiyo. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20, ang talata ay 19. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip. Buong pagpakumbaba ng isip. At ng mga luha. At ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudeo. Palakpakan mo natin Diyos. Yan pong sabi ni Pablo. Na maglilingkod sa Panginoon ng buong pagpakumbaba ng isip. At ang mga luha, sinama ng luha at mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. So sa paglilingkod sa Diyos, kasama yung pagpakumbaba ng isipan at sinamahan ng maraming luha lalabas sa mata natin, hindi po natin maiwasan yung mga temptation, pagsubok dumarating sa ating buhay. Amen? Amen.
Ay pinintulutan ng Diyos yung mga pagsubok dumating sa ating buhay para lalo natin mapakita na sub-sub ulo po tayo, kumapit, lumapit, hingi ng tulong habag sa ating malapin with many tears and temptation dating sa buhay natin para mapakita natin sa Diyos sa tayo po ay may buong pagpakumbaba sa isipan ng Panginoon. Na wala iba tayong naasahan kundi ang Diyos lamang sa ating buhay. Hindi po tayo maasa sa isipan natin na magaling tayo, marunong tayo, mga minimal day. Wala tayong mamagawa kung tayo umasa sa ating sariling pag-iisip. Kaya sabi ng Diyos, kailangan magkaroon ka ng papakumbabang isip. Ilagay mo palagi sa isip mo na wala ka magawa pag wala ang Diyos. Lahat mong plano, lahat mong success sa buhay, lahat ng tagumpay mo, isipin mo, ilagay mo palagi sa isip mo na ikaw ay magpakumbaba. Na kung wala ang Diyos sa'yo, wala ka magagawa. Dahil nakatayo lang tayo dito because of the grace of our loving God. Nakatayo tayo, nakapatuloy tayo, nakapaglingkod tayo, binigyan tayo ng kalakasan. That is the grace of our loving God. Hindi po sa ating magaling tayo, humikap tayo, marunong tayo, mapabilib natin yung tao. Hindi po, mga minamahal. Dapat ang sarili natin, pabilibin natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo pa'y karapat-dapat sa Kanya. Si Job, dumating sa kanyang temptation trials sa buhay niya. Pinabilib ni Job ang ating Panginoon. Hindi siya umatras. Hindi siya tumalikod sa paglingkod sa Diyos. Bagamat napakagrabing pagsubok dumating kay Job, still nagpatuloy si Job. Dahil bakit? Si Job mayroong pusong mapagpakumbaba. Iniisip niya, itong nangyari sa buhay ko, ito'y pinantulutan ng ating Panginoon. Nga lalo ako magsumikap sa Kanya. Lalo ako lumapit sa Kanya na magbuong pakumbaba. Dahil ang alam ko, ang pagsubok itong darating ang panahon, matapos to at ako'y itaas ulit at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Si Job hindi umatras sa pagsubok. Hindi niya iniwanan yung kanyang pagkatawag sa Kanya. Wala na siyang tahanan, wala siyang mga anak, pati asawa niya, isa na natira. Nalipusta pa siya. Grabe ang nangyari kayong pagsubok, hindi basta-basta. It's beyond human comprehension. Hindi basta-basta po yun. Tinubuan pa siya ng bukol, linagyan pa ng mga uod. Pero still si Job hindi nag-surrender. Walang sinabi siya, hindi ko na kaya, Lord. Si Job nagsabi pa rin, Lord, pupurihin kita habang ako may hininga. Sasambahin kita, Lord, habang ko may buhay na pinagkaloob mo sa akin. Dahil alam ko, ikaw lang ang magbibigay sa akin ng buhay. At ikaw rin ang kukuha nitong mga pagsubok. Pati yung uod na hulog sa kanyang bukol, binabalik niya sa loob. Hallelujah! Ang sabi niya, uod, huwag kang umalis sa loob ng aking mga bukol. Ang Diyos lang ang alis sa iyo, hindi ka umalis dyan. Dahil ang Panginoon ang naglagay sa iyo dyan. Eh kung mayroon ka mang sakit, mayroon ka mang problema sa buhay, huwag kang umatras. Dahil patunayan na magaling ka, marunong ka, may puso kang pakumbaba. Dahil bakit? Kung gaano ka galing magsalita, ganoon ba magaling pa ang Diyos sa iyo magpagaling sa karamdaman mo? Magbago ng buhay mo. Ganon. Dahil sa paglingkod sa Diyos, mayroong darating sa iyo na pagsubok. Maraming luha with many fears and temptation. Pero ipakita mo sa how you serve the Lord. Serving the Lord with all humility of mind. Paglingkuran mo ang Panginoon ng may buong pagpakumbabang isip. Isipin palagi, wala ka. Basura ako. Marumi ako. Wala akong pakinabang na tao dito. Yan palagi isipin mo. Amen? Dapat sa Diyos ka lang magpabilib. At kung mayroong mga pabiliban, magbilib sa iyo. Ibang walang iba ang Diyos lang. Hindi yung tao bibilib sa iyo. At huwag kang magpabilib sa tao. Amen? Si Job, pinabilib niyang Panginoon. Kaya ano? Si Satanas mismo, bumilib sa kanya. Palakpakan natin Diyos. Amen? Amen? Si Satanas mismo, si Job nagpabilib sa Panginoon dahil sa pagsubok na mating sa buhay niya. Kaya mismo Satanas bumilib kay Job. Nang ginawa na ni Job lahat ng pagsubok, umakyat balik ang Satanas sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Huwag kang magmakaawa sa tao nga tutulungan ka sa pagsubok, bigyan ka ng pera, bigyan ka ng pagkain. Hindi. Si Job nawala lahat sa kanya. Pinabayaan niya.
Pero nang pinabilib ng ni Job ang Panginoon, mismo sa talas sumurindir at bumilib sa Kanya. Panginoon, di ko kayang lingkod mo siya. Grabe, di basta-basta ang katapatan sa iyo. Hindi basta-basta ang pag-ibig, pagmamahal, panampalataya sa iyo. Kaya surrender na ako. Kaya sabi ng Panginoon, sinasabi ko na nga sa iyo, Satanas, kaya ang lahat mong kinuha sa Kanya, ibalik at pasobrahi pa. Palakpakan natin, Diyos. Yon po ang paglingkod na may pagpakumbaba, maraming luha at sa kabila ng pagsubok, still, nanatili ka sa hindi aatras ka. Patunayan mo na magaling ka. Di salubungin mo yung pagsubok, lumapit ka sa Diyos, ay bakit atras ka? Tatalikod ka. So, ibig sabihin, ayaw mo magpakumbaba sa Diyos. Nakita ng Panginoon yung isipan mo napakayabang. Yung mga great men in the Bible at mga great heroes in the Bible, lahat sila, grabe yung pagpakumbaba. Linampaso sila sa pagsubok, walang sumurindir. Si Abraham, 75 years old, humingi, binangakuan Diyos ng pagpapala. Ngunit nagtiis si Abraham na magpakumbaba within 25 years. Saka pa nabuntis ang asawa niya Sarah within 90 years at siya 100 years. Dumating pagpapala. Sinubukan pa rin sila nang dumating yung anak nila. Still si Abraham, sumunod pa rin, nagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Willing ibigay ang kanyang anak hanggang kamatayan dahil utos ng Diyos. Yun pong taong tapat, sincero, may panampalataya at may pagpakumbang isip sa harapan Diyos. Hindi nagreklamo si Abraham, Lord, grabe ka naman. 25 years yung hinintay si Isaac. Ngayon kunin mo siya. Matanda na ako, Lord. Bakit doon mo pa ako dalhin sa bukid ng Moriah? Matanda na ako. Sakay ako sa asto 3 araw pa. Pahirapan mo pa ako, Panginoon? Pwede naman sa tabi ng bahay ko, gagawa ko ng altar pa ibigay siyo. Hindi nagreklamo si Abraham. Bakit? Sumunod lang si Abraham. Ngayon ang gusto ng Diyos para sa kanya. Kung anong gusto ng Diyos para sa iyo, kung mayroon kang pusong magpakumbaba at sincero, sunod-sunuran ka lang. Kahit anong mangyari sa buhay mo. Maghirap man ka, may pagsubok man ka, may karamdaman ka pa, patunayan mo. Si Axel Paul hanggang kamatayan, pinaglingkuran Diyos ito ng Pastoral House. Hindi umatras. Na nagkasakit si Axel Paul, lumabas, munta ng bundok, lalo nagkasakit, lumala, bumalik dito. Hanggang dito, pinaglingkuran Diyos hanggang kinuha siya ng ating Panginoon. Hindi umatras. Yun ang mga panampalatayang tapat at may papakubabang isip. Hindi yung may garandaman ka lang kunti, alis ka na. Ay magaling ka. O, saan yung galing natin? Bakit umatras tayo? Pinabayaan natin yung gawain. So, ibig sabihin, walang magaling. Walang matatag. Walang marunong. Ang Diyos lang. Ang tao, mahina. Sabi ng Biblia, ang tao mahina, marupok, madaling makalimot. Pero ang Diyos kailanman, hindi siya humihina. Siya palagi lumalakas at He is increasing and we are decreasing. Kaya tao lang tayo. Makaramdam ka ng hina na dumidecrease ang panampalataya mo, dumidecrease yung physical mo, dumidecrease yung financial mo. Tumingala ka sa Diyos. Dahil ang Panginoon ang magpa-increase sa iyo. Ang Diyos magpatayo sa iyo. Ang Diyos tataas sa iyo. Ang Panginoon magbigay ng papala sa iyo. Like Job. Nawala lahat kay Job. Pero lahat yung kayamanan, mga anak, binalitan ng Panginoon na mga napakaganda pa at sumobra-sobra pa ang pagpapala. Basta manatili ka, huwag kang umatras sa pagtatawag sa iyo ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ha? Ano ibig sabihin ng humility? With all humility, buong pagpakumbaba means the state of being humble. The state of being humble, both it and humble have. Their origin in a Latin word is humilos, meaning low. Baba lang. Amen? Amen?
Palagi ka lang dapat isipin mo, palagi ka sa baba. Hindi ilagay mo palagi sa isipan mo na mataas ka palagi. May kasabihan, pag mataas ang lipad, malalim yung bagsak. Amen ba? Amen. Kasabihan po yun. Pag mataas yung lipad mo, napakalalim yung bagsak mo. Dapat dandahan lang paglipad. Para kung mabagsak man ka, mababa lang din. Amen. You must think it always in your mind. You put it in your mind, you always put yourself abase and low. Magpakumbaba ka lang. Dahil sabi ng Biblia, Proverbs 11 verse 2, pakibasa. Libro sa Proverbio, Kapitulo 11, versikulo 2. Kung ang pagkamapahitason, muabot, nan mudangat unya ang kaulaw. Amen. Apan sa mapainubsanon, mao ang kaalam. Palakpakan natin ang Diyos. Baka sa Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 11, ang talata ay 2. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Palakpakan Amen. natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pag dumarating sa iyo ang kayabangan, nagmamatas kapalaluan, ay dumarating ang mga kahihiyaan. Ipahiya ka ng Diyos. Ngunit ang sa mababa ang karunungan. Kung ikaw pala humble, nagpakumbaba ka, yan po ay karunungan. Kaya hindi yung nagmamataas na marunong, ay mapahiya yon. Samantala, nagpapakumbaba ka lang, palagi ka lang sa baba, sa Biblia, that is wisdom. Karunungan. Hindi mo iniisip mo nga, magaling ka na, marunong ka sa lahat. Isip mo palagi ka lang, sabi mo, wala akong nalaman. Sa katulad ng Panginoon ba? Nung tinanong siya ni Pilato, hinusgahan na ni Pilato yung mga kung sinong dapat ilansang sa cross, ipako sa cross. Nagsisi siya. Ikaw ba, si Jesus, nga hari ng mga Hudyo? Anong sagot ng Panginoon? Hindi sinabi niya ng Panginoon kay Pilato, ako nga, ako pag hinusgahan mo. Kaya mamatay kang maya sa akin. Walang sinabi. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ang may sabi, Pilato. Hindi niya pinapakilala ang sarili niya kung sino siya. Hindi naman kailangan ipakilala mo sarili mo kung sino ka, magaling marunong ka. Let somebody tell us about you. Not yourself to be introduced. Kaya yan ay kayabangan. Amen? Amen? Payaan mo lang. Don't put yourself in the highest place. But put yourself always abase. Always in the low state. Kaya para itataas ka ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya kailangan natin ito. Babat ang Kristiyano, tayong lahat, matuto tayo. Magpakumbaba. Ilagay pa natin sa baba tayo. Yan, that is the virtue of God. Panginoon, Gabi, He humbled Himself. And He is faithful unto death. Even in the death in the cross. That's why the Lord God given Him a name above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess that He is a Lord of lords and King of kings and the Creator of the universe. When pride cometh, then cometh shame. Kung ang kapalaluan, kayabangan darating din ang kahiyaan. Ipahiya ka ng Diyos. But with the lowly is wisdom. Sa mga taong nagpapakumbaba, yan po ay karunungan. Eh, sino ngayon marunong? Yung nagpapakilala na magaling, yung walang sinasabi. Amen? Sabi ng Biblia yung nagpakumbaba na walang sinasabi, yun ang marunong. Pero yung mataas, nagpapalalo, darating sa kanyang kahiyaan. Ipahiya ka ng Diyos. Baka hindi mo sabi nga sa kasabihan, baka hindi mo kaya ubusin yung subo, yung sinamo mo kung sa Ilonggo pa, yung hinalo bang kanin. Dahil mayabang ka
Amin. Oh, kaya ko yan. Ubus ko yan. Tapos hindi pala kaya ubusin. Mapahiya ka sa mga tao. Mabuti sabihin mo, okay lang ko, sir, kaya maliit lang ko kumain. Pero pagtingin isang bandyado pala. Amen. Hindi yung, kaya ko yan. Kaya. Ubus ko yan. Kaya ko yan. Kayabangan pala. Mabuti sabi niya, hindi ko kaya yan, maliit ako kumain. Pero pagtingin, isang kalaha pala. Simple lang. Kasi bakit? Wisdom. Ang nagapakumbaba ay karunungan. Yun ang mamataas darating sa kanyang kahiyaan. Palakpakan natin ang Diyos. Yung mga Kristiyano dito, ng mga simple lang, nanatili. Yung mga mayabang, inaalis. Yan lang kasimple. Sa Biblia tayo umaasa, hindi sa ating sarili. Amen? Hindi man tayo karapat-dapat, nanatili tayo. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Sinasamahan kami, naproteksyonan kami, pinapataba kami. Amen. Tumataba kami na wala naman tayong naramdaman. Natuloy, matanda naman tayo, masakit yung mga luta-luta. O hindi po karamdaman ang dumarating sa atin. Dahil bakit? Ang Biblia nagsabi, pride go it to destruction. Ang palalo, mayabang papunta sa kanya ang kasiraan. Pag mayabang ka, masisira ka. Because pride go it to destruction. Wawasakin ka ng kaaway. Tungkol sa kayabangan mo, bibaba ka. Si Herod, nagtulumpan sa palasyo, si Herod, ito ang boses ng Panginoon, patay sa harapan ng palasyo. Si Miriam, ang kapatid ni Moses, bakit si Moses lang papakinggan ng Diyos, kami hindi? Ano nangyari? Tinubuan siya ng kitong. Si Pablo, abogado, magaling mangaral, mamamatay ng Kristiyano, nang tinawag siya ng Panginoon bilang apostle, preacher ng mga hintil, tinawag si Pablo. Ngunit, yung mata niya, naliliwanagan ng kaliwanag galing sa langit, hindi po yan binuo ng Diyos na paliwanagin. Linagyan siya ng itong na thorn of the flesh, tunok sa laman, nga para malaala niya palagi ng Diyos tumawag sa kanya ang Panginoon. Wala siya pagmamalaki, wala siya pagmayabang. Bakit? Linagyan siya ng sakit ng ating Panginoon. Kinanalangin si Pablo 3 beses, thrice Paul soughting the Lord. Ngunit anong sagot ng Diyos? My grace is sufficient for thee. During your infirmities and your weakness, I will make you strong. 3 beses, Lord, pagalingin mo ng mata ko. Hirap na ako. Ang sagot ng Diyos, Pablo, ang grasya ko na binigay sa iyo, sapat na. Na kung darating sa iyong kahinaan, masakit mo, pinapalakas kita. Ang Diyos nagpapalakas. Ang Diyos ang nagpapagaling. Hindi yung ating sariling strength, lakas, sikap. Ang Diyos. Kasi Pablo, kinuha ng Diyos, hindi good gumaling ang kanyang mata. Bakit? Para wala ipagmamalaki si Pablo. Amen ba? Wala siya ipagmamalaki. Wala naman talaga tayo ipagmamalaki. Amen ba? Low, you always put yourself in a low state. Baba ka lang palagi. Amen? Everybody say, praise the Lord. What does it mean to walk in humility? Anong ibig sabihin na tayo lumakad ng may pakumbabang puso with humility? In other words, humility is that being a doormat. Alam niyo bang doormat? Yung bang nalagay sa pinto, doormat. Prapo. And allowing people to walk all over you. Instead, it is understanding that every human equally valuable. A recognition that you are worth no more and or less than anyone else. Ang ibig sabihin, ang humility daw, ibig sabihin humility, nga hindi lang na ibig sabihin na ikaw ay trapo, durmat, nga pabayaan lang ng mga tao, agihan kag tapak-tapakan ka, siyempre durmat yon. Amen? Amen. Ba? Allowing people to walk all over you. Tapak-tapakan ka lang. Instead, mga minamahal, kung di ko no, it is understanding
that every human is equally valuable. Dapat ilagay mo sa isip mo, o nawain mo, na walang lahat ng tao ay pari-parihas, sila po'y may bili. Huwag ka mag-compare-compare dito. Amen? Si Kuya Andy, may pinilian dito. Kami, initido kami sa kanya. Ibang-iba dito, palangga niya. Pag mag-compare ka ng sarili mo, that is pride. Amen? Dapat you must to understand nga hindi ka tinatabak-tapakan na katulad ng trapo. You must to understand na lahat kayo dito na tao equally valuable. Parehas tayong lahat may halaga, may bili po tayo. A recognition that you are worth no more. I-recognize mo, ibilagay, isipin mo na lahat tayo dito is worth no more. Wala na tayong bili. Worth no more. Wala na tayong presyo. Wala na tayong halaga. And or else than anyone else. Para wala ka nang bilis yung kapwa. Or else less than anyone else. Ilagay mo palagi sa isipin mo na wala na akong pulos diri, basura na akong pinakamababa sa lahat ng tao rito. You are worth recognizing that you are worth no more and less than anyone else. Pag yan palaging nila sa isip mo, manatili kang sa baba. Kaya sabi ng Biblia, ang nagbababa ng sarili, itataas ng Diyos. Yung nagmataas, ibababa ng ating Panginoon. Yan ang isipin mo palagi. Humility, serving the Lord with all humility of mind. Palagi sa isip mo. I am worth no more. I am less than anyone else. Akong walang kamuluhan dito sa pasulas. Kaya pag yan iniisip mo, wala kang bili, hindi mo isipin nga, preacher ako. Magaling ako mangaral. Magaling pa ako kay Brother Mario, magaling pa ako kay Brother Perben, magaling ako kay Orden Pitcher. Kaya tinawag ko preacher, hindi ako worker, hindi ako pwede maglampaso ng stage, hindi ako pwede maglampaso ng CR, hindi ako pwede magbantay ng gate, hindi pwede ako magwalis dito. Oh, ano yon? Di, kayabangan. Samantala, ang humility, mga minamahal, you recognizing that yourself is worth no more and less than anyone else. Hindi ibig sabihin niya kung magpakumbaba ka, magwalis ka ng CR, ang tawag sa'yo, trapo na. Okay. Sabi niya, hindi naman yun, na humility is not being doormat, nga allowing people nga tapak-tapakan ka lang. Instead, isipin mo, nga lahat tayo dito, pari-parihas sa harapan ng Diyos. We are all, you understand that we are all equally valuable. Valuable may lahat tayo pare-parehas may halaga. Nagwalis man ka ng CR, naglinis ka ng CR, nagbantay ka sa gate, nagwalis ka dito sa stage, o nagpreach man ka, nagpaawit ka, isipin mo, pare-parehas tayo dito. You recognizing yourself that you are worth no more. Wala na kong halaga. And less than anyone else. Pag yan palagi na sa isip mo, palagi ka lang sa baba. You're always thinking yourself you are low. Pag utusan ka, Brad, parang Robert, Bert, linis ka CR. Linis ka CR. Wala reklamo si Robert. Bert, ano ka ng gate? Siminto. Yes, kuya. Bert, linisin mo yung basura. Baho na. Yes, kuya. Yun pong example ng taong may humility, may pagpakumbabang puso. Hindi yung utusan ka, bakit ako utusan mo? Marami naman. Hindi ko duty ngayon, baka pa dutihin mo ko. Ano ka ba? Worker? Kasi pag isipin mo worker ka, hindi ka magreklamo. You less than anyone else. You are worth no more. Then worker ka, magtrabaho ka. Hindi yung, preacher lang ako. Pag hindi pa preach, maghina. Dahil naisipat, preacher lang siya eh. Pag hindi mo preaching, hindi, manglina siya. Bira, stimulator lang ako, giving lang ako, hindi ako pinapapreach. Si Kuya Andy talaga, may favoritism to eh. Si Brother Mario lang pinapapreach palagi, tsaka si Pervin, mga magaling man ako dyan. Sa sunod, pawalihong ko dito si Bart Jewel na. Baga lolo siguro lumukso ni sa pulpito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Tiyan mo? Yun ang po ang meaning ng humility. Napakasimple lang. Ulitin ko. Humility is not being a doormat and allowing people to walk all over you. Instead, it is an understanding that every human is equally valuable. Pari-parehas tayong may halaga. A recognition that you are worth no more or less than anyone else. Yan po ang itawag na humility of mind. Amen? Amen. Salamat ka. Halimbawa, choir member ka. Naglilinis ka ng CR. O, gabi, binagpala ka ng Diyos. Inisip mo, yourself is worth no more. You are less than anyone. Sabi, hindi ka pwedeng ganyan, ay, bira. Basta kapitan. Kapitan ako papalinisin sa CR. Marami naman dang mga wala pinag-aralan. Amen. Pero ano ginawa? Naglilinis sila ng CR. Mga sundalo, naglilinis ng CR. Mga teacher, mga professional, garbage sa cameras, naglilinis ng CR. Noon, patamad-tamad sila, ngayon naglilinis na eh. Kasalamat, nagkaroon na sila ng pakubabang isip. Amen. Hindi lang dahil choir member ako. Kailangan, naawit na ako dito, choir member ako. Wala na akong gampanan, kaawit lang. Choir lang ako, baka masira ang boses ko. Masira yung kamay, makalyuhan ako sa walis niya sa CR. Awit lang ako. Amen. Hindi po yan. Lahat gampanan mo dahil membro ka ng Iglesia ni Cristo. Kung manggagawa ka, gampanan mo lahat dahil membro ka sa Kristo. At lahat tayo dito, pinapakain ng Diyos. Lahat tayo dito, pinagpapala ng ating Panginoon. Lahat tayo, pinaproteksyonan ng Diyos. So wala tayong pagmamalaki. Wala tayong pagmayabang. That's why, sabi ni Pablo, serving the Lord with all humility of mind. With many tears and temptation, still manatili ka sa Diyos. Huwag mo isipin kung durmat ka, tinapakapakan ka lang, wala ka na silbi. Natural yon. Isipin mo, you realize yourself and you recognize yourself na you are worth no more, less than anything. Yan po ang itawag na humility. Lalo ka itataas ng Diyos. Last verse talaga, alas 18 na. James chapter 4, verse 6. Magibasa, brad. Libro sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Apan siya naghatag og labi pa ka dagkong grasya, busa ginaingon, santaon sa Dios ang mga mapahitason. Apan sa mga mapaubsanon, siya maghatag og grasya. Palakpakan natin, Diyos, mamay na mahal. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 4, ang talata ay 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Lalong biyaya nagbibigay ang Diyos. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Sinasalansang ng Diyos, sinasaway ang mga mayayabang. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Nagbibigay Amen. biyaya, pagpapala sa mga taong nagpapakumbaba. Amen. Kaya kung mayabang ka, you are going to destruction. But if you're humble, the Lord will bless you more. The Lord will bless you more. For God resisted the proud, but give it grace unto the humble. Kung gusto tayo pagpalain ng Diyos, magpakumbaba tayo palagi. Sipin natin palagi, trapo lang tayo. Durmat. Kaya tapak-tapakan ka, kung natural naman, isipin mo na wala ka ng bili. You are worth no more and less than anyone else. Do not compare yourself to others. Kaya kung mangkumpara ka nga, ikaw ay ganito, marunong ka, murag parisiyo. Ang parisiyo na nalangin, taas noo, Panginoon, ako hindi katulad ng publikano na magnanakaw. Ako, every week, ako'y nagpapasting, nagbibigay pa ako ng tithes na offering ko. Kaya hindi ako katulad itong mga magnanakaw na publikano. Tingnan mo? That is the parable of sincerity and humility. Ang publikano, maniningin lang wish, pumasok sa templo, nagpalayo pa dito sa stage. Anong ginawa ng publikano? Nagpalayo, hindi ganit, gumanon. Anong ginawa niya? Dumuko. Sinuntok yung dibdib. Panginoon,
Maawa ka sa akin, ako isang tao makasalanan. Yun po ang example ng sincerity and humility. Hindi yung hangad ka, kala mo sino ka, nagbibinta. Hindi ako katulad yan, nga mga nanakaw, hindi ako katulad makasalanan. Ako nagbibigay ng tasipurin ko, nagpapaste ako. Pag yan ang salita mo, nakikita sa iyong grabing kayabangan. Do not compare yourself to others. Ang Diyos nakikita yung lahat nating ginagawa. Hindi mo na sabihin yun sa Diyos. Yung publikano, nagpalayo, dugo. Suntok yung dibdib. Panginoon, kaawaan mo ako. Ako isang tao makasalanan. Siya ang pinakinggan ng Diyos at nagpala. Bakit? The Bible say, the Lord giveth grace to the humble. Ang Panginoon magbigay grasya sa mga nagpapakumbaba. Salantain niya yung mga nagmamayabang. Kaya maminman sa oras ito, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Huwag tayo mamantay sa ating kapwa. Bantayan natin yung sarili natin. Kung gaano pa tayo kahambol sa harapan ng Diyos. Karapat dapat ka nga sambahin. Karapat dapat kang purihin. Hallelujah! Yung pangalan, sa iyong pangalan lahat duluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Singgit, hallelujah. Mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus. Ang manunubos. Ang manunubos. Sa iyong pagkalan kami nananahan. Kahit na ako'y puno ng kaluluwa. Singgit na. Ang puspos. Ang pagkumbaba kita sa harapan ng Diyos. Pagkumbaba kita sa isip, pagkumbaba kita sa puso. Ano daluya ka ng presensya ng Panginoon? Wala kita magawa ko, Lord. Kahit na mo singit. Maligid man kami to Jesus. Hallelujah! Jesus! Salamat! Salamat! Turuan mo, mamamabos. Iyong Hallelujah! Jesus! Ibang ang hatod, ibang ang sinito, tasibiyang na yan. Salamat sa mga salita mo nagtuturo sa amin, Lord. Na dapat kami kasi paglilingkod sa iyo, may pakumbabang isip.
sinamahan ng maraming luha, kahit maraming pagsubok. Dahil kung kami magpakumbaba lamang, paubos lamang. Grabing grasya, biyaya, ibigay mo sa amin. Proteksyon, kalakasan. Ikaw lamang aming pagmamalaki sa ibuhay. Bakit kami naging tao sa lupang liligtas mo kami sa kamay ng kaaway? Upang magamit maglingkod sa iyong gawain, sa iyong pangalan, Lord. Nagamit ka ng totoong propeta mo. May pastor ng matuto ng turo sa amin. Para matuto kami sa gawain ito. Pagkinabangan mo kami, Lord. Panalangin tayo mga binabaltas yung kamay niyo. Magpakubaba kita sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Huwag tayo pagpapalain ng lubusan naman. Tugunin sa dalanga. Upo ng ilang naman sa pangalsos pala, Panginoon, sa gabi ito. Dito kami nagpumustaos puso kami. Nagpakubaba sa aming isip sa iyong puso. Na wala kami magawa pang wala ka. Patawarin mo kami, Lord, kung saan nagmayapang kami minsan. Nagmataas kami. Halungan mo, kabagan mo kami. Ibuhos ang pangako mong grasya at biyaya sa amin. Sa material, pinanspitual, bagal, bless us so much, Lord, right now, my God, pati mawib ka namin. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Ibatong kamay siyong ulo na isa nakataas at Elias bandungo nato na may kapangyarihan. Opo, mga Panginoon, bamang kapangyarihan sa mga sa mandang ito. Hallelujah. So nalay mga pastor, yung prophet, ay may napop ng demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out from him right on the might of Jesus. Build that the problemless at chilipilan sa physical spirit, my God, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Diba, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. At tayo tumayo, itaas yung kamay. Tayo po'y sumigaw, 3 bisis, malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. May namahal, huwag mag-absent. Friday, ating gawain. At remind ko lang sa ating mga pledges, sa ating mga anniversary Thanksgiving, sa ating December 19, marating mga minamahal para gawin ipapalain ng ating mahal na Panginoon. So magkaisa tayo. So tayo maglagan mga minamahal. Itong beloved Pastor Lulong Sibiliat, tawagan natin sa ating closing prayer po. Iyagin niyo po sa boxes ang ating mga pledges, sa ating puting abag sa TV program, at ang brown ay sa ating lupa, mga minamahal. Pagkatapos ang atong lingkuran ng tabangan ta, may pagliliyas po tayo. Praise the Lord po. Manalangin po tayo mga minamahal. Ang kalulisyo po ating beloved Lord sa Libenes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Opo ang magbanal Diyos. Kamay paransalan sa banal na pangalan ng aming mahal Panginoong Isus. Unang dalangin sa iyong Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah sa araw na ito. Hallelujah. Kaming lahat po ay nakapagsamba sa iyo. Mala Panginoon, maraming si J. from solemn song sa mga testimony. Sa lahat aming magkapatiran. Mala Panginoon sa mga pag-awitan. Beloved choirs. Hallelujah. Salamat sa iyong banal na presensya. Patuloy aming nadama. Mala Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pagbibigay, sa kaputhandog. Mala Panginoon, higit sa lahat sa iyong banal na salita. Nagpaalala sa bawat sa amin. Paano kami magpakumbaba, mala Panginoon. Tulungan mo kami. Kaming lahat ay maging sakdal sa karapat-dapat sa harapan, mala Panginoon. Hallelujah. Sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, gabayan mo kaming lahat. Patubayan mo kami. Ibalik mo kami. Sunod mo na gawain. Hallelujah. Itong amin samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Support ang Brother Long. So, maglaman mo kita minamahal. We love you, love you more. Yes, I love you with